Tuturuan tayo kung paano gumawa ng carbonara made from freshly prepared milk, di ba? Una munang magpapainit ng mantika, sunod na igigisa ang sibuyas at bawang. Saka ilalagay ang patis at bacon bits. Sunod na ihahalo ang paminta at mushroom. Eto na yung gatas. Tikman ko nga itong gatas nila. Ay, malinamnam nga. Sunod na ilalagay ang gatas ng baka at tinunaw na cornstarch. Haluin lang ito hanggang sa lumapot. Ay, lapot na. Okay, bongga. Sunod na ihahalo ang napakuloang pasta. O ano, pwede na yan? Pwede na po yan. Huling ilalagay ang bacon at parsley for toppings. No, yan. Mas maraming bacon. Oh. Diba? Bacon na hinaluan ng konting pasta. Ganun talaga. Ko. Ching, 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 ching. Oh. May ganun. Ching, 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 ching. For more, linamnam. Yes. Lalagyan po natin ngayon ng ricotta cheese. Ready to serve na ang ating carbonara pasta na may gatas ng baka. Eto na po! Pasta carbonara gawa sa gatas ng baka and ricotta cheese. Straight from the farm. Panalo! Sarap. Panalo to. Yung bacon ang nagbibigay ng natural na alat sa kanya. Kasi kanina nung niluluto ito ni Ate Chona, halos hindi niya nilagyan ng asin. Pero surprisingly, sakto balanse yung alat niya. Kasi ang ginamit niyang pampaalat, yung shredded bacon. Tapos it blends perfectly with yung gatas ng baka, yung napaka-creamy. Tapos ito panalo-panalo yung ricotta cheese dito.